Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking babasahin ngayon ay makikita sa 2 Chronicles, chapter 11, verse 1 to 3. Ito po ang nakasulat. Pagdating ni Rehoboam sa Jerusalem, tinipon niya ang mahusay na sundalo ng mga lahi ni Juda at Benjamin. Nakapagtipon siya ng 180,000 sundalo na makipaglaban sa mamayan ng Israel at para bawiin ang kaharian niya. Pero sinabi ng Panginoon kay Shemaiah na kanyang lingkod, sabihin mo kay Haring Rehoboam ng Juda na anak ni Solomon at sa lahat ng Israelita sa Juda at Benjamin. Yun lang po, maraming salamat. God bless. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ngayong gabi po, ang aking ihahayag ay mula sa aklat ng Ikalawang mga Kronika, Kabanata 11, talata 4 hanggang 6. Na ganito ang pinasabi ni Yahuwah, huwag na ninyong salakayin ang inyong mga kapatid. Hayaan na ninyo sila makauwi sa kanilang tahanan. Ako ang may kagustuhan nito, sindod nga nila ang pinasabi ni Yahuwah. Naguyan na sila at hindi na nila dinigma si Jeroboam. Si Jerusalem, tumira si Rehoboam at pinalagyan niya ng mga pader ang mga lungsod na ito sa Juda at Benjamin. Bethlehem, Etam, Tekoa, Betsur, Soko, Adulam, Gat, Mareza, Zip, Aduraim, Lakis, Azeka, Zora, Ayahon at Hebron. Ito po ang salita mula sa ating Panginoon. Amen. Mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang aking pambabasahin ngayon ay mula sa libro ng Ikalawang Kronika, chapter 11, verses 7 to 12. Betsur, Soko, Adulam, Gat, Maresa, Zif, Aduraim, Lakis, Azeka, Zora, Ayalon at Hebron. Ito ang mga napapadirang lungsod sa Juda at Benjamin. Pinatatag niya ang mga tanggulan nito at pinalagyan ito ng mga commander. Sila'y binigyan niya ng mga pagkain, langis, ng olibo at alak. Pinalagyan niya ang mga lungsod ng mga pananggalang at mga sibat bilang dagdag sa pampatibay. Kaya ang Juda at ang Benjamin ay naging sakop niya. Amen. God bless po. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking babasahin sa gabi ito ay makikita sa 2 Chronicles chapter 11 verses 13 to 15. Ito po ang nakasulat. Pero ang mga pari at mga Levita na nakatira kasama ng ibang lahi ng Israel ay kumampi kay Rehoboam. Ang mga Levitang ito ay niwan ang kanyang bahay at lupa at lumipat sa Juda at Jerusalem dahil itinakwil sila ni Jeroboam at mga anak nito bilang pari ng Panginoon. Nagtalaga si Jeroboam ng sarili niyang mga pari sa masambahan sa matataas na lugar kung saan sumasamba sila sa kanilang mga Diyos-Diyosan na kambing at baka na gawa ni Jeroboam. Yun lang po. Maraming salamat. God bless. Good evening po. Ang aking Bible verse for today is from 2 Chronicles chapter 11 verses 16 to 19. Subalit mula sa lahat ng lipi, may mga tapat na lingkod si Yahweh, ang Diyos ng Israel. Sila ay sumunod sa mga pari at mga Levitang pumupunta sa Jerusalem upang magandog kay Yahweh, ang Diyos ng kanilang mga ninuno. Dahil dito, pinatatag nila ang kaharian ng Juda at pinatibay ang kapangyarihan ni Rehoboam na anak ni Solomon sa loob ng 3 taon, sapagkat sumusunod sila sa magagandang halimbawa ni David at ni Solomon. Napangasawa ni Rehoboam si Mahalat na anak ni Jerimoth at ni Abihail. Anak ni David si Jerimoth at si Abihail naman ay anak ni Eliab na anak ni Jesse. Sina Jeus, Semarias at Zaham ang mga anak na lalaki ni Rehoboam kay Mahalat. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. God bless. Po isang mapagpalang araw po muli sa ating lahat at purihin ang Panginoon sa binigay muli sa ating pagkakataon na tayo makapagbahagi muli, no? At ang ating pagpapatuloy na ginagawa natin, no, ng pagbabasa ng Biblia sa bawat araw. At tayo po ay nasa 2 Chronicles chapter 11 verse 20 to 23 yung itinalaga po sa atin. At dito kapag binasa po natin, makikita natin sa talatang ito
ay itinala po yung mga asawa ni Rehoboam, no? Particular na po si Maaka, yung apo ni Absalom. So dito makikita po natin na yung si Haring Rehoboam ay mahal na mahal niya si Maaka, kaya tinaas po niya yung anak, no? Anak niya kay Maaka na si Abias bilang tagapagmana kahit ito po ay hindi panganay. So dito po makikita natin na talagang ang pagkiling, no, ay maaari magdulot po ng hindi pagkakapantay-pantay. So minahal po ni Rehoboam si Maaka higit doon sa lahat, no, sa lahat niyang asawa. Bagamat marami siyang asawa, malinaw po na lumalabas dito na may paborito po si Rehoboam, no. At dito makikita po natin ay dapat sa pamilya o sa pamumuno, no, kailangan maging patas po yung pagtrato do sa bawat isa, no. At maaaring magdulot ito ng inggitan, alitan, yung pagkakawatak-watak kapag hindi po patas yung pagtrato. At dito makikita natin yung isa sa magandang ginawa dito ni Rehoboam na kapag ito ay ating binasa, yung kanyang mga tanggulan, ang inilagay niya mismong mga mamumuno ay yung kanyang mga anak. So ibig sabihin, napakaganda nito kasi talagang sinecure ni Rehoboam yung kanyang kaharian. At dito, no, makikita natin na talagang ang hindi na naging maganda doon sa kanya ay hindi po balanse yung kanyang ginawa, no. May mga favoritism na nangyari. Yung pagtatalaga niya na magiging kapalit niya, kahit hindi ito yung panganay na dapat sa kanilang mga kultura, ay dapat ang panganay yung susunod na maging hari, no. So ibig sabihin, hindi po ito katanggap-tanggap doon sa kanilang kultura at magresulta ito ng hindi magandang pagtingin. So purihin po ang Panginoon sa ibinibigay sa ating pagkakataon sa bawat araw na tayo nakakapag-devotion. So God bless mga kapatid, at purihin po ang Panginoon. God bless everyone.